Ay, hanip na buhay to. Ang sasarap ng buhay! Papasyal-pasyal na lang sa ibang bansa. Pa-flex-flex na lang ng mga binibiling mamahaling gamit. Sana all ka na lang talaga hanip ng mga kabataan to. Pangilang Hanip. bansa Saan mo na, kaya? par? Pangilang bansa mo na? Pang 47 na ata to. Hanip na yan. Ay. Hanip na ano yan, flexing yan sa ano, IG, pati sa ano, social media, Facebook, ano. Mhm. Hanip yan. Sa kaya nila kinukuha tong pera na to. Hanip Ewan na. ko dyan. So, ayan, nadidismaya na naman ako sa ano, sa mga nangyayari dito sa ano na ano ko, napapanood ko or nababasa ko sa social media. So, talakayin na natin to. Ito, mainit pa to na ano na topic ha. And then, syempre, before tayo magsimula, welcome sa podcast na makontrobersyal. Bakit to podcast? Podcast. Yan. So, ayan, talakayin na natin to kasi sobrang dismayado ako dito, Otis Mhm. eh. Oo. So, ang topic natin ngayong gabi is bakit nagkakaroon ng Nepo baby at ano ang nepotism? Oo. Yan. So, ayan, Otis, ano bang masasabi mo dito sa ano na topic natin ngayon? Ano bang Okay, komento mo? so bago ako magbigay ng komento sa mga listeners and viewers natin ngayon dyan, so ano nga ba ang nepotism? So, ayon sa akin pagsasaliksik, ang nepotism daw ay pagbibigay ng pabor or pribilehiyo ng isang tao, karaniwang sa kamag-anak or kaibigan, or dahil lang sa relasyon at hindi dahil sa kakayahan or merito. So, ang ibig sabihin nito, Papi, is in general ko na ipapaliwanag, Papi. So, Sige, halimbawa, sige, sige. may kasabay ka na interview sa trabaho. Nung kasabay mo na aplikante ng na-applyan yung trabaho is nung aplikanteng yun na kasabay mo na empleyado is tito ni HR admin. So, Mm, syempre, imbes na ang titingnan ng HR is nung kapasidad mo or nung skill set mo or nung merit mm, na nakuha mo sa for the past company or mga mm, natutunan mo nung ikaw ay nasa kolehiyo, ang papabura na lang is si tito ng HR admin. Yun mm, yung nepotism. So, mm, bakit nagkaroon ng nepo baby? Bakit nga So, ba? syempre, for the word of nepo baby is for nepo, syempre, nepotism. Nung baby is ginagawang na lang, parang bonjing, ganon. Mm, Para silang bonjing na sustentado na hindi naman deserve, ganon. So, mm, ang nepo baby ay mga anak ng mga anak ng mga ah, or kamag-anak ng sikat, mayaman, or makapangyarihan tao. mm, So bakit ang Nepo Baby is medyo relate dun sa nakaraan na episode natin. episode natin or natalakay natin topic kasi nung nababalita kasi ngayon sa social media ng mga Nepo Baby is mga anak ng mga anak ng mga kongresista at ang mga Mm, kontraktor. mm, So ano nga ba? Ano nun? Konteksto nun. So, syempre may isang anak ng kongresista nagpo-post, papasyal-pasyal. Kasi syempre may init na mata ng tao gawa nga nung nakaraan nating natalakay corruption sa flood control eh. mm, So, nasisilip sila pati mga bata or mga anak mm, o mag-anak. mm. Meron pa nga, may jowa pa siya ng contractor din ng ng Ginawang DPWH eh. kontraktor. Oo, Oo, ginawang kontraktor. kinokontraktor Sakit sa ulo. Kaya nga, sakit sa ulo eh. So, Ayun. may tanong pala ako, Papi. Ano yun? So, dapat ba na aware sila na or deserve ba sa kanila na ibato sa kanila ng mga ganitong diskusyon since may ganito silang negosyo at kasi alam ko mga nepo baby na to mga early 20s na to may edad na sila eh. Mm. So, Sig- ayon sa iyong opinion, anong masasabi mo dito sa aking katanungan? Actually,
ano na to eh, kumbaga viral na kasi to eh. Mm, Kumbaga nababash sila eh. Yan. So, dinedepensahan din nila yung sa sarili nila. And then also, may napanood din ako sa news, hindi lang sa social media to, pati sa news, eh, sinasabi doon na wag nyo na idama yung mga bata. mm, Kung ang magulang na lang. So, okay. para sa akin kasi, may dalawang aspeto yan eh. Una, katulad dun sa sinabi mo, um, possible na alam nila yan. Mm. Pangalawa, hindi sila aware na ano Maligal ba? pala, Ganon? dawit Illegal yung or mga illegal? Ganon? Okay. dawit yung magulang nila. Kasi kung sakali na syempre like yung dun sa unang topic natin eh etong contractor na to or may posisyon sa sa government is syempre simula bata sila hanggang sa pagtanda nila Mm, eh ang alam nila is maayos yung trabaho ng magulang nila. Then syempre alam naman natin na mga contractor, engineers, and mga taong gobyerno, pag sumahod talaga yan is kahit pa paano naman eh malaki-laki. oo. Pero hindi kasi na bilang isang anak, hindi natin alam lahat pagdating sa magulang natin. Kasi kung ano lang yung ibigay sa atin ng magulang natin para ma-accomplish natin yung goal natin is para sa atin mga anak is tama yun. 'Di ba? Depende na lang sa para sa akin depende na lang sa magulang kung sa malinis ba to o sa madumi tong ginawa. So, dalawa kasi yan eh. Possible na yung una, may idea na talaga sila na parang, ba't ang yaman-yaman ni mama at papa? Mm, Yun. oo. So, syempre, ikaw bilang anak, hindi mo naman din tatanungin sa magulang mo. Ang sasagot lang Oo. naman sa'yo ng magulang mo yan. Eh, syempre, galing sa hirap namin yan. May tinatawag na tayo, di ba? From, di ba? From mahirap to mayaman, di ba? So, ayun Pag na lang sabi may mo, sasabihin ng, rab to riches eh. oo, rag to riches. And then, yung second naman na wala talaga silang idea. Hindi ko naman nilalahat pero ayun yung mga nakikita kong mga posibilidad kung bakit sila napupunta sa ganung sitwasyon eh. Tsaka isa na rin sa factor niyan is yung pinopost nila in public. As you can Mm, see sa oo. mga social media, di ba? Fineflex nila na may times na aware sila, may times din na hindi din nila alam kung saan nanggaling yung perang ginagamit nila. Okay. So ayun yung mga komento ko pagdating do sa sa sinabi mo. Ano Mhm. pa Otits, may idadagdag ka pa ba? Ah, actually nasabi mo na 'yun eh. Lahat kung yun yung sinabi mo, yun rin nasa isip ko. So, syempre may Mm, dalawang kaso 'yan. So, nung isang kaso is aware sila na may halong illegal nung ginagawa ng hanap buhay nila. Kaya kaso nga lang ang masaklap no kasi dapat kung alam nila na galing sa nakaw nung luho nila, imbes na kinakaya pinagyayabang pa nila. Yun yung mm, nakaka-disappoint eh. Kaya pansin mo binabash sila na uy, pahiram naman ng damit mo, galing naman sa taong bahay niyan, galing mm, naman sa atin yan, no? Di ba? Uy, Gumagano ang yan. laki na ng Disney princess ka. Oo. Di ba? So, May palang ano nakakaano. eh. Tapos, ang biruan pa sa social media, no? May palamunin pala tayo na hindi natin nakikita. Gumagano pa, di ba? Ginagawa na lang Mm, biro eh. Kasi syempre, para mapatawa na lang nila yung sarili nila. Kasi, ano eh, nakakabad trip naman talaga eh. Kahit naman sino, ano eh. Pinapatawa na lang nila yung mga netizen ng sarili nila eh. Sa mga ganong komento eh. Inaasar-asar nila yung mga nepo baby na yan eh. Kaya mahirap din sa sitwasyon na ganun kasi hindi mo masabi kung deserve ba nila mabash Mm. o karapat dapat lang ba. Mm. Kumbaga may Ano, question. pansin mo rin, parang ano siya eh, biblical story siya nung between kay Samson and Delilah. 'Di ba si Mm, Samson, ang ano niya, siya nung source of resources, siya nang ipon ng ipon. Tapos napahamak siya dahil kay Delilah kasi sobra siyang maboka, 'di ba? kaya Parang nga. ganun nung nangyayari eh. Saka, ewan ko kung may gender bias yung pagkakapansin ko dun sa mga nepo baby na. Kasi pansin ko halos lahat babae eh. Mm, mm. Saka ang, Nakikita ko rin. oo.
Saka mga babae kasi, nature na kasi sa kanila namang flex. Kung ano yung Mm. naipon ng resources dun sa partner nila or nung sa mga magulang nila. Kaya doon ko naihalin tulad doon sa sa biblical story ni Samson and Delilah. Parang pumapasok rin diyan doon sa mga nepo baby na yan. Which is majority Mm. babae. Kasi di ba ah, partner, Mm. imposible naman na walang tita or nanay sa side nyo na nagyayabang minsan pag may bagong appliances kayo, di ba? Oo, oo, Di yes, ba? yes, yes. Tapos kung halimbawa is buti buti pa anak mo mare, doktor na, itong anak ko, ano kayang future nito? Bulakbol. O, 'di ba? Nagkakaroon ng Mm. inggitan eh. And then, para sa akin, kung yung source naman ng resources na ina-absorb nyo or tinatamasa nyo is galing naman sa bawol, wag na ipagyabang. Kasi Mm. kung ako halimbawa, nepo baby ako, halimbawa lang ako nung Mm. sinepo baby, hindi ako pala post. Hayaan ko nung tao mag-discover ko ano yung lifestyle ko, ganun. Mm. Tama. Saka, Low-key lang ba? Low-key. imposible lang na babae lang ba ang nepo baby. May mga lalaki rin na nepo baby. Mm. Ayon nga sa source ko, nung iba nga, tumatambay nga daw sa Makati, mga naka-sports car eh. Nung iba doon, Sarap. nung iba doon, Sana anak ng all. kontraktor, napasok sa top 15. Oh, Di diba? ba? Sana all. Sarap. Oh, Sana kung hilalin all. tulad nila dun sa mga lalaking nepo baby. Oh, di sila na pinutak din ng ano. Ang problema kasi masyado kasi tayo ma-flex, ginagawa nating photo album minsan ng social media kung ano nung na-experience natin, pinopost agad natin, di ba? Which is hindi naman Mm. dapat ipopost eh. Para sa akin Mm. Mm. So, Tsaka yun lang nung mm. impression ko as a nepo baby. Tsaka dagdag ko lang din dyan, Otits. Based dun sa mga nakikita kong feedback ng mga Pilipino dun sa mga nadadawit na Nepo baby is talagang halos para sa akin, hindi mo manguya or malunok mo yung sinasabi nila. Kasi ramdam ng mga Pilipino yung Mm. hirap. Samantalang Oo. sila nasa mabuti silang 'di ba? Nasa mabuti silang kalagayan. Kaya nga may ipapasok ko diyan yung kanta ni Glock 9 eh. Alam mo 'yun, yung upuan, Oo. 'di ba? So, Oo. talagang makaka-relate ka dun nung sabog nga yung issue ng flood control eh. Talagang relate na relate talagang masa dun sa kanta ni matagal na kasi yun eh, 'di ba? Oo. Almost high school, college pa ata tayo nun nung Mm. nilabas High school pa ako noon. Kung ano. ni ni Glock 9 yung kantang yun. Kaya sabi ko hindi na kasi tama yung ganyan na um, sitwasyon na hindi mo alam na galing pala sa masama yung Pineflex mo. pineplex mo. And then bigay pala ng magulang mo sa yun pero gulat ka na nung pumutok na yung issue, tayo na yung ginagastos ko pala, blood money pala yun, di ba? Mm. So, Kaya nga, pala isipan sa akin ng mga tiwali na yan eh. Kasi galing sana ako ng pera, ipapakain mo sa pamilya mo, pang bili mo ng luho sa pamilya mo. Kung ako sa kanila, isarili ko na lang. 'Di ba? Di ko ibibigay sa pamilya ko yung galing sa nakaw. Kasi parang lumalabas, parang pinapakain ko sila ng ano eh, ng lason eh. Ganun eh. 'Di ba? Para sa kaya akin nga. ganun eh. Ang dami niyan, hindi lang naman outage, hindi lang naman dahil sa kung anong meron tayong issue ngayon. Mm. Marami yan sa ano natin, sa society natin na merong ganyan talaga. Kahit Oo. hindi sila na may Saka media, in general to, tinutukoy natin na Nepo mm, Baby, hindi lang doon sa mga ah, malalaking tao. Kumbaga nangyayari ito kasi Mm. kumbaga imbalance kasi yung sitwasyon eh. Natural na to eh. Natural, Mm. na to eh. Disaster, parang ganun. Parang Issue kumbaga. natural scenario na to Mm. na nagkakaroon ng Nepo talaga. Nepo Mm. Baby. Tsaka So, ang tingin, Papi, may maitanong ko lang na karagdagan. sige. Para sa'yo, ano-ano ang dahilan bakit nagkaroon ng mga Nepo Baby? Unang-una, para sa akin, um, ano kasi yan eh, parang sa showbiz kasi yan eh. Kumbaga, kilala yung magulang mo, di ba? Mm. Tapos yung mga anak mo,
is gusto mo rin ipasok dun sa industry nyo. So parang dun din nagsisimula yan. Hindi lang basta sa showbiz, sa sports, and then also sa ano din, sa yan, like katulad ng sinabi mo, sa trabaho, ganyan, dahil ikaw yung HR or yung may-ari ng company is mga kamag-anak mo yung gusto mong ipasok. Eh, paano naman yung mga ibang may opportunity, di ba? Oo. Paano naman nila magagamit yun? Kumbaga, nangyayari dyan is imbalance yung nangyayari. Kaya sa palagay ko, ayun yung mga reason kung bakit tinatawag or inaasar nila yung inaasar nila na nepo baby yung yung it's either lalaki o babae man yan. So yun yung sa palagay ko kung bakit merong mga ganyan. Ikaw, Otits, may idadagdag ka pa ba? So, unang-una napansin ko, kagaya ng sinabi mo, is impluensya. Mm. Yun, siyempre, hindi maiwasan na magkakaroon talaga ng ng magulang ka ng isang malaking may power sa industriya kagaya ng sa politika, showbiz or Mm. sa negosyo. Kaya madali ka Mm. makapasok or madali ka makakuha ng gusto mo nang walang masyadong paghihirap. Hindi kagaya ng normal na Pilipino na kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral, kailangan masteral ka, kung ano ka, tapos marami ka certification. Compare naman dun sa Nepo Baby na kahit nagtapos lang siya ng high school pero kung magulang mo naman is malaking tao is sure na papaboran ka lagi. So pangalawa is madali sila maka-access sa resources nila. So since may mga resources sila kasi dahil malaki na maganda nung inner circle nila magaganda nung mga padrino nila mga mga mapapakinabangan nila na tao So madali sila makakuha ng access sa training, education, connection, saka sa publicity. Tapos ang pangatlo naman is minsan ang apelyido nila is nagiging branding na, lalo na sa mga politika. Napapansin mo yon? May pamilya ni ganito, pamilya ni ganyan, pamilya ng ng kilalang politiko sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. O kaya nung pag sinabi ng ganitong brand, alam na kung sino nung CEO. Tapos pag sinabi mo na, oh, lolo ko si CEO ng ganitong kumpanya, edi lumalabas, Nepo Baby na rin yun So nagiging branding na nung apelyido nila. And then pang-apat is, unfortunately, ito yung napapansin ko talaga lalo sa Pilipinas in general, nagiging kultura siya nung padrino system nung tinatawag. Yun, hindi lang sa trabaho, kundi kahit sa sports, alam mo naman, sa Mm. NBA, Yes, di ba? yes, yes. Nung future GOAT natin, may anak siya na pinasok doon sa kupunan nila. Mm. Pero An sablay naman. Oo, kahit ka sa G-League, hindi nga siya kagalingan Minsan may laro siya na okay. Okay ng All performance goods. niya, pero hindi talaga pang NBA level Kaya binabash yun kina kamukha daw ng isang baklang influencer na nambubugbog sa ng lalaki sa bar Di ba? Tapos ang panlima is nagkakaroon ng hindi patas sa sistema. Kagaya ng hindi na sinusunod no merit base or nung binabasehan ng kakayahan ng isang tao, pinipili nila nung fame Mm. over Tama ka dyan. over skills, ganun. Kaya nga, Doon siya may nagiging pinapaboran lang. doon na nagiging dominante ng mga nepo baby. Mm. So, Otits, dito naman tayo sa portion natin na negatibo at positibo about sa nepotism. So, tatlo lang naman to pagdating sa negatibo. Unang-una, hindi patas. Kumbaga, nawawala ng chance yung mas deserving pero wala silang connection. Katulad din nung sinabi mo kanina. And then, second naman is inequality lalo nitong pinapalalim ang agwat sa may pribilehiyo at sa wala. Pangatlo is yung stagnation. Hindi nabibigyan ng puwang ang fresh talent at bagong idea. So, yun yung negative side niya pagdating sa nepotism. Ikaw ba, Otits, may idadagdag ka ba dito?
Oo, may idadagdag naman ako sa negatibo ng nepotism. So una, ang idadagdag ko nito is nakakababa ng moral para sa ibang tao or empleyado or aspirant. So kagaya yung tulad ko kanina is nagkakaroon ng infer dun sa pagpili ng kandidato para dun sa pag-a-apply ng trabaho. Kung Mm, doon ko ihalin tulad. Kasi since uso pa naman sa atin ng padrino system na pipiliin mo nung ano nung kamag-anak ni ganito ganyan eh. Kahit walang bitaw or hindi siya qualify dun sa hinihingi dun sa job post. Tapos mm, pangalawa na idadagdag ko is nagkakaroon ng ng elitism. So, mm, nung elitism kasi nung parang nung kayo-kayo na lang ganun, mm. 'di ba? Kayo-kayo na lang doon sa isang pwesto. Which is mali Nagkakawaran ng din. ng diversity doon ah, sa industriya. And then Tama, pangalawa tama. is wala nang accountability eh. Nung mga nepo babies dahil syempre dahil sila anak sila ng Main may connection. character. Oo. Main character na sila ganun. Parang entitled na sila na main character sila ganun. Tapos Mm. tayo na lang ay NPC ganun. Para tayong dukha ng dun sa laro na hindi control natin nung nasa sistema lang tayo tapos sila hayahay lang gano'n, nakakapasyal sila, nakakabili sila ng gusto nila tapos tayo lang pangarap lang natin nung mga ganong gamit na nabibili nila. Tama. Mm. So, ano ang mga aral na napulot mo patungkol sa nepotism, Papi? So, ang mabibigay ko kasi diyan ano para sa ano natin 'to para sa payo Oo, para sa mga listener natin. Kumbaga, para sa akin, hindi naman masama ang tumulong sa pamilya pero nagiging problema kapag nawawala na yung patas na laban. oo. Kumbaga hamon kung paano natin babalansehin yung opportunity at fairness. Mm, Then yung kumbaga tandaan lang nila lagi na ang kailangan diyan is yung sipag, integridad pa rin ang tunay na puhunan natin para tumagal tayo na kumbaga ma-achieve natin yung goal natin, di ba? So oo. ayun yung mabibigay natin na na payo sa natin sa mga listener and followers natin. Ayun. Kasi lahat ng sobra kasi technically Nakakasama. bawal eh. Masama na eh. Oo, nakakasama. So, ang advice ko lang sa mga listener or pagbibigay ng aral patungkol sa topic natin ngayon ay, ang nepotism kasi ay isang paalala na hindi lahat ng umangat ay dahil sa sipag o galing. So, minsan Mm, ito dahil lang sa connection, bagat mat natural lang para sa isang magulang na husto tulungan ng anak, kagaya ng sabi mo kanina, ngunit nagiging problema ito kapag nasasagasaan na ng karapatan ng iba na mas karapat-dapat na walang kapit. So, syempre, nung iba naman na mas deserve, hindi nabibigyan ng chance. Ika nga. So, dapat natin tandaan ang tunay na hustisya at progresibo ay nakabase sa merito, hindi sa apelido. Kapag ang posisyon ay oportunidad ay binibigay batay sa relasyon sa halip na sa kakahayanan, mawawala ng tiwala ng mamamayan at humihina ang kalidad ng serbisyo at bumabagal ang pag-unlad ng lipunan. So, tama. nagiging sanga-sanga na siya eh. Kagaya nga Mm, nung dun sa tinalakay natin last time. So, mm, mga nepo baby na yan galing din pala dun sa mga anak or kamag-anak ng mga contractor saka mambabatas natin dun sa palpak na mm, proyekto na mm, nagiging sanga-sanga na eh, parang damay-damay na eh. Parang mm, kumbaga is dagdag problema pa sila sa lipunan na hindi naman dapat. tama. So, ang aral kasi nito ay tagumpay ay dapat bunga ng sariling pagsisikap, hindi sa anino ng iba. Ang lipunan ay Correct. uunlad kung pantay ang laban at bawat isa ay nagbibigay ng pagkakataon. Hindi dahil sa kanino kang anak or kanino kang apelido, kung hindi Mm, dahil kung anong kaya mong gawin. So correct, may correct. idadagdag ka ba na aral? All goods na ako. I hope sa mga listeners and followers natin diyan tumatak sa inyo tong Mm, new episode natin kasi talaga makakatulong din sa ah, character development natin na kailangan natin syempre no. magsikap pagdating sa ganyang bagay. So, ayun lang. Maraming salamat sa mga tagapakinig natin dito sa ating podcast.
At huwag kayong kakalimutan na i-follow ang Facebook natin, Instagram, and YouTube. Kasi dyan yung makikita yung mga posting natin sa Bakit To Podcast. Kung meron man kayong mga komento or idadagdag sa every episode natin, maaari kayong mag-comment sa amin. And then kung may gusto kayong talakayin sa podcast na to, post lang kayo. Kasi binabasa namin yan ni Otits. Malay nyo, isa kayo sa maging highlight ng ng mga topic natin, yung ideas na ibibigay nyo Oo. sa amin, di ba? Malay So, nyo, and then hot take also pala then, yung topic, di ba? Pwede natin mm, i-priority yan. mm. Gawa natin ng segment. Then also open din kami sa collaboration. Ayan, nakapost diyan yung email address natin for collaboration. Ayan, i-email nyo lang kami para at least ah makapag-collab tayo. Ayan. Anything else, Otits? May dadagdag ka pa ba? Hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga topic na itatalakayan natin sa susunod. Ayun lang. Yun. Maraming salamat. Maraming Mamba salamat. out. Mamba out. Sana all.